Good day everyone, this is Edford Dual from EMD Wheels. So today meron tayong release. So maulan ngayong araw na to, first week of September. So yan. So medyo may bagyo, so hinihintay ko na lang yung client. Ang re-release natin ngayon is BRV. So check na lang natin, na-prepare na siya, so okay na. So sa mga promo dyan, kung sino mga interested dyan sa Honda BRV, Honda City, sa Honda City 2025 model meron na rin tayo. So from the Civic, CRV, HRV, may mga promos tayo na maganda. So yun, for the BRV, so since nanonood kayo dito, kumbaga syempre itong sinerge to is BRV unit, meron tayong 0 down for the BRV. So pagdating sa cash, PO, and mga company POs, ganyan, kung kailangan nyo ng malaking discount, so kontakin nyo lang ako. Then samahan nyo ako later, check natin yung unit. Hinintay ko na lang yung client kasi medyo masama yung panahon. So yun na lang, para i-demo natin. Okay naman na konting preparation lang naman yung mangyayari dun sa gagawin natin, since bank PO naman tong transaction natin. Stay input lang kayo, samahan nyo. So yun, welcome back guys. So yun, check na natin yung quality nitong VX variant natin na premium opal. Then before natin i-turn over sa client, so yun, medyo naulanan lang, so yun nga, kasi sa ngayon may bagyo. So nagpakabit sila ng original na door visor. Hindi siya nagpa-ceramic, pero good thing, kailangan talagang, kasi pa nagpa-ceramic siya, hindi siya advisable na mailabas sa ngayon. So yun, nagpa-ano lang siya, nagpa-undercoat siya ng Savvy, rust proofing. So yan, for the VX kasi ang kinagandahan, diba, so ganitong unit, ganitong color, exclusive for V and VX. And then right now kasi medyo nagkaroon tayo ng problema with regards sa V variant. So yung client natin to talagang prefer nila yung VX kasi si Sir Jason prefer niya talaga yung mas maganda yung safety features, which is meron tayong Honda Sensing. So yun, nagpakabit din siya ng silver na Europa. Yan. So dito sa loob ng dealer meron din tayo. Sa plastic, tatanungin natin kung gusto niya magpatanggal ng plastic. So yun, naka 3M tint din siya na medium. Yun. So tatanong natin kay client kung gusto niyang patanggal yung mga plastic. Pero so far yan, para makita din ng client na very fresh yung unit natin, pinabayaan muna natin siya na nakakabit na nito. Kasi most of the clients kasi gusto nila makita na may mga plastic na ganito. So yan, sa VX and V variant natin, yan, especially for the VX, yan, black yung interior natin, black ceiling, meron siyang curtain airbags, meron siyang Honda Sensing, meron din siyang watch lane, may back sensor, tonneau cover, charger dito sa may likod, sa may third row, yan, so may charger dito sa likod. So yung mga difference niya from the S variant, then V variant, yan, naka-chrome handle, smart entry. So yan, may mga plastic, may mga ano pa, kasi may for checking pa. So yan, so samahan niyo ako guys, tatanong natin sa client kung gusto niya patanggal. Tapos i-demo natin, i-turn over natin. So stay input na kayo.
medyo maulan na. Ngayon ikaw na, sir. So ngayon, sir, gawin natin, check muna natin. Start muna, sir, para makita mo lahat yung ilaw. Buksan natin, tapos ikutan natin, sir, para kahit naman basa siya, makikita pa rin naman natin kung meron gas-gas or dent. Yan, sige, sir. Plastic, sir, tatanggalin ba natin o ikaw na mag-unwrap niyan? Dali lang naman, para at least, kasi kami, sir, actually tinatanong namin sa kliyente lagi kung babaklasin namin or hindi, kasi pero the best makita talagang meron para alam mo hindi siya pinang display kung saan yan. Yan ang taas yan, ito plastic pa. Ito tanggalin ko na lang, sir, ha. Okay. Kasi para yung tapak nila ng ano yan. Sir, pwede mong i-start para ma-check natin yung mga ilaw. Ayaw nga pala, ano pala? Ganun pa rin naman, sir. Basta as long as sasayaw yung susi sa loob, preno ka lang. Baka may preno. Preno, tapos push start. Diyan yung umiilaw na pula, sir. Yes, sir. Isang pindot lang, sir. Yan, okay na. Ganun pa rin naman, sir. So, buksan lang natin yung mga ilaw. Hazard lang natin, sir. Para, sir, ikutan natin yung exterior. Wala mong problema. Tapos mamaya, check daw natin yung susian. Kasi may nagkaroon daw ng issue na pagkalibas ng ilang buwan, tsaka lang nila chinek, hindi pala nabubuksan. So baka may Stock up siguro yung ano. pwede rin, sir, nag-stock up. Pero hindi naman dapat na Oo, hindi kasi siya nagagamit. Pero depende pa rin, sir, ha. Yung, sir, LED, yung sa signal light natin, DRL, Ano dito naman, dito fog lights. Yan, ma'am. Tapos 17 inches, check na rin po. Tapos ito, sir, meron tayong watch lane. Tapos yung mga silver na ganyan, sir, for V and VX lang yan. Chrome handles, original mo, sir, na sir, may mga clip type. So hindi yung para actually, sir, may 3M din siya. Tapos may clip pa siya. Tapos yung clip na yan, nakaipit yan sa loob ng rubber. So hindi siya basta-basta matatanggal. Pag yung mga sir, yun, may mga BRV yan, makapal yan, sir. Yan, sir, super fresh. Yan, sir, ano pa? Malinaw-linaw pa, sir, ha? Hindi yan na faded, ha? Tapos undercoat, nag-undercoat ka, sir. Sa bubong, so far naman, kanina check natin. Ito kasi, sir, sticker niyan. May sa bubong siya naka-sticker pero sa planta. Okay. 4-eye sensor. May lamok lang. Minsan kasi, sir, titignan mo pa lang dito yung kung sariwa yung gun. Minsan wala na yan. Pudpud na. Nandyan, engine number and chassis number. 3 years LTO, sir. Tapos just in case, sir, baka may bayaran tayong extra. Depende kasi, sir, sa kalalabasan ng ending plate mo. okay na. Request na kami kay sir. Ay, nag-request na? Okay. Mas maganda kasi dalawa kotse mo, sir. Pero depende pa rin yun, sir. Pagkakaroon pa rin siya na additional. Nag-settle na. Ano bang sir? Ano bang number, sir, yung kinuha mo? Either Monday or Friday. Monday or Friday. Hindi, may ikot talaga. Baka may bayaran Basta talaga, wag sir. lang Wednesday. Meron, sir, possible naman kung anong request mo, yun ang lalabas. Yun na yun, sir. Sir, pagkuha mo ng spare tire, Sir, nasa yan, sir, sa ilalim, check lang natin. Dito, sir, yung spare tire. Tapos gagamitin mo lang yung tools dito. Sige. Baba lang natin, sir, ha. Ayan. Basic tools, sir, nandiyan. Basic tools, nandiyan naman, sir. Tapos yung jack natin, sir, nandun sa harapan. Sa passenger side, sa harap, abante mo lang, sir. Pero check na rin natin, sir, para makita mo. Abante lang natin to, sir. Pag
Pagkabante natin dito, sir. Dito, sir. Ayun, sir. Yung parang may strip na yan, sir. Yan, sige, sir. Okay. Ayan. Nandiyan na, Okay. sir. Okay. Tapos yan, may charger yun sa loob. Buksan na rin natin to, sir, para malaman mo yung Ito, blower lang. blower, sir. Okay. Actually, may maliit siyang evaporator. Para yung lamig niya, hindi lang galing doon. So, may napakaliit lang dyan, sir. Pero unlike, sir, sa mga ibang, kaya yung CRV natin na may tumutulo dito, may mas malaki kasing evaporator dito. Parang condenser yun. Sir, okay naman dito. Actually, to inikutan ko naman na kanina. So, para hindi ako mapahiya. Kasi mahirap yan. Baka pag yung magugulat ka yung kliyente pa makakita ng gas-gas. So, yun. Sir, check natin sa loob. Sir, ito, hindi lang natin mabubuksan yung bintana. Ilang araw na ba itong nating? Mga 2 days pa natin, sir, bago mo ibaba yung ano. So, pero as long as nilagyan namin ng tint yan, nabababa yan, sir. Goods naman yan. Pero mas maganda. Much. Yes. 1 week, sir. Edit drive mo na. Ngayon na nag-uulan kaya medyo mas matagal yung drive. Tapos in case po na may mga malilit na bago, eventually mag-edit naman. Yes, sir. So, hindi agad-agad, sir, ha? Kung baga kasi kakakabit lang, baka mamaya, pag uwi natin, sabihin mo may bubbles agad. Sir, ito. Mami. Secret kasama siya sa... Halika dito. Tara, ma'am. Para yung pinapaliwanag sa akin, alam mo rin. So, ito yung sa susi natin, ma'am. Since smart entry tayo, di ba? Yung mga kotse natin dati, keyless entry. Yung keyless entry, kailangan mo pa siyang pindutin ng gano'n para mag-lock and unlock. So, as long as nasa sa'yo ang susi, within 3 feet or 1.5 meters, hawakan mo lang siya dito, mag-unlock na siya, ma'am. Pocket or plug nila. Yes, ma'am. To lock naman siya, kunwari, ilalak mo, hindi mo na kailangan hanapin yan. Pindutin mo lang itong button na ito, ma'am. Tapos check mo lang doon, ma'am. Kung nalock na siya, ma'am. Tapos yung sinasabi ni sir naman, just in case na malobat siya dito, mabubuksan po natin to. Slide nila po. Slide natin. Try mo nga. Huwag ka. Ayan. Yan naman, ma'am, first alarm entry naman yon for safety po natin. Hindi siya alarm na unlike yung mga dati na pag kinalabog mo, wag-wang na. So ito, pagka nabuksan na siya, tsaka siya mag-alarm. Yun po. And then may immobilizer po siya na kahit i-hotwire siya, hindi siya mag-start without using the key fob po. Tapos yun nga, ma'am, may plastic pa. Sabi ko kayo, sir, kung gusto niyang pabaklas ngayon, pwede naman. Or madali lang naman siya tanggalin actually. Para makita po natin na fresh talaga yung kotse. Kasi once na magtaka kapag walang plastic talaga yan. Kasi yan, ma'am, once na matanggal namin yan, hindi na kaya yan ibalik. Even ito, nakaipit po kasi yan sa loob. Sir, so check natin sa loob, sir. Bilisan lang natin konti, sir, kasi medyo wala ng gasolina. Sakit mo kayo, ma'am. Tara. Dito ka sa dito. Yan. So, ang kinagandahan dito, sir, sa Honda BRV VX natin, meron siyang curtain airbags, meron siyang side curtain airbags, tapos may side airbag siya, tapos front na passenger and driver side po na airbag. So far naman, wala naman pong nababalita na meron tayong katulad sa Honda Jazz dati, di ba, na Nag-recall din. yun, nag-recall. So ngayon okay naman po siya. So yan, may tweeter tayo, sir. Dito may sa retractable natin, power fold natin, yan, nagpo-fold naman pareho. May fold tayo, ma'am. Yan, nagpo-fold siya. Saan yung bottle? Dito, ma'am, sa gilid. Wait lang po. Lobak pala tong ilaw ko. Ito, ma'am, nandito po. Ito sa side na to, ma'am, yan. Meron siyang button, ma'am, para sa pag-fold. Yan. Tapos, left and right, L and R po, para sa adjustment po. So yan, gumagalaw naman siya. Kabilang side, okay naman. Sa windows, lako lang po muna. Then meron tayong dito po. Huwag po muna natin bubuksan. Tapos may central lock po tayo dito
central lock, pag nakalimutan po natin i-lock, tapos tumakbo po tayo ng within 15 km/h, mag-automatic lock po siya. Tinatakbo po natin. Tapos meron po tayo vehicle stability assister, tapos yung sa may collision mitigation braking system and lane keeping assist po nandito po. Bluetooth assist, Bluetooth po na hands-free para sa audios natin, nandito po meron po tayo. For Android Auto and Apple CarPlay po, kailangan lang po natin ng cable dito. And so yeah. Ako pwede ba siya yung kunyari yung phone mo? Kung Bluetooth lang po, for audio lang po yung purpose natin, pwede po siya sa Bluetooth. Pero pag gusto niyo po yung phone mirroring naman po, yung kunwari yung waist lalabas po dyan, kailangan po natin ng cord. Tapos dito sir, yung controls po natin ng adaptive cruise control, dito po sir. Tapos yung collision mitigation braking system natin sir, dito naman po. Ayan, safety support, enter lang natin. Yan sir, dalawa yan. Yung road mitigation or road departure natin, yan sir yung may assist niya tayo sa lane, sa gitna ng lane. So mag-a-alarm ba siya pagka nawawala ka sa lane? Or... Yes ma'am, may makikita kayong linya dun ma'am, makikita nyo kung pag nag-green or nag-white. Yan. Tapos meron din po tayong collision mitigation braking system. Yan naman po, pagka una mag-warning siya, lalabas siya na brake pag medyo hindi na maganda yung distance natin sa harapan. Once na hindi tayo nakapag-preno dun sa pangatlong alarm niya, mag-isa siya kung preno. Yes po. Sa Honda Sensing po natin, mag-shutdown yung makina? hindi po siya, mag-stop lang po siya, magpe-preno lang po siya. Yung preno po niya hindi po siya smooth. Okay. Kasi once na mag-third po na gano'n na magpe-preno siya or mag-activate yung collision mitigation braking system natin, talagang sudden stop siya. Tapos dito po sa Honda Sensing natin, depende po kasi pag minsan sobrang init, nagsha-shutdown po siya for sa system security po natin or protection po ng system natin. And then hindi po nagiging accurate yung Honda Sensing once na kunwari sa daanan po natin walang maayos na linya, medyo maulan na ganyan po, tapos medyo foggy po. Kasi kunwari medyo naguguluhan din yung Honda Sensing po pag ganun kasi sobrang labo ng kalsada. Pero pag normal day naman po, wala naman pong problema dun po. Tapos meron din po tayong tinatawag na auto high beam and low beam and auto headlight. So pansinin niyo po dito, every time na mag-start kayo at madilim, automatic siya nakabukas yung... So sa mga tunnel, automatic siya? Yes, magbubukas po. For example naman po sa auto high beam natin and low beam, kunwari naka-high beam po tayo at medyo pumunta tayo sa expressway, tapos syempre sobrang dilim. Pag may nakasalubong po tayo, automatic siya maglo-low beam. Okay. Pag nalagpasan po natin siya, mag-high beam siya. Kasi normally, ako pag nagda-drive po ako, naka-high beam ako doon para makita ko lahat ng signage, diba? Pati yung kalsada. Then, dito naman po yung RPM, nandiyan naman po, pareho pa rin naman po nung dati natin. Mas maganda lang dito sir, yung mga display like yan, no? Pag may mga nakabukas na pintuan, makikita mo kung saan. Yan, sa kabila po, may nakabukas po. So, yung ibang mga, yan, ito sir, yung ay na yan, so ibig sabihin may information. Information na siya. So, hindi siya yung check engine. Check engine, iba po siya. So, yan, katulad yan, may nilalabas po siya mga details na ganyan. Information lang po. Ilaw talaga siya. Pero once na magdadrive po tayo, pwedeng nakailaw lang siya. Yan, pero ito, back na natin to. Yan. Then, dito sir, mga plastic, ilaw, check natin. Okay naman. Ay, nahatak lang naman ito, ma'am. Ganyan po. Kasi, po, i-unwrap nyo na ito, naka-plastic pencil ha. Nahatak lang natin. Ito, naka-plastic pa. So, para makita natin na very fresh siya. Tapos yun sir, naka-leather seats. Leather yung handle natin, sa sidings natin, naka-leather din po. May with paddle shifter din tayo. Sir, question ulit. Yung letter I na yan, nawawala ba yan? Yung I na yan sir, may time na mawawala yan, tas may time na meron. So huwag kayong magtaka na pag yung I na yan sir, hindi siya warning na meron tayong problema. Ang may problema dyan sir dito, yung mga part na to, sa kaliwa. So yan, wag kang matakot dyan sir pagka ano. Minsan kasi sir, may mga katulad niyan, yung sa gasolina natin, lumilitaw yan pag may ganyan may warning. Kasi yung gasolina natin, nandun na tayo sa may reserva na lang. Then, pag yung mga ibang problem naman kasi sir, dito naman yan, overheat, check engine, yung mga ibang sa mga Honda Sensing natin, dito lalabas yan. Tsaka dito sir lalabas pag may mga problema sa Honda Sensing, dyan sa gitna na yan.
magsasabi siya kung may mga failure. Sa transmission, dyan din po, tsaka dito sa gilid. And then, dito, yan, glove box, dyan naman po, dyan sa likod naman ma'am, meron tayong armrest, ganun pa rin naman po. Tapos dito naman sir, itong button naman na to, kasi sa adjust natin, di ikot pa, no? So ito ma'am, yung sa fan natin. Ito sa air circulator, yung pwede mong maamoy yung labas. Ito po is yung front na vent natin doon, para pag medyo nagfa-fog po doon. Rear defogger po natin yung sa likod, yung mga linya umiinit, maganda naka-off lang siya. Pero pag in-on nyo po yan, lalabas yung ganyan. Yan po. Tapos ngayon po, ito yung modes naman, yung sa ilalim, yung buga, tapos yung sa unahan, yan po yung front. Pero normally dito naman po lagi. AC naman po, yun kung gusto mo lang fan, on-off lang natin yan. Ay, sorry. Yan. Yan. Pag nag-off yan, compressor natin mag-off po. Tapos, dito naman sa max cool, kunwari, since naka-leather, medyo mainit ma'am, tapos tanghaling tapat, gusto mong na umalis, max cool mo lang po, totodo na yan lahat. Pag nakuha mo na yung magandang temperature dito sa unahan or sa cabin, off mo na siya po. Doon yung settings natin, babalik na po siya. Auto climate po, siya na bahala sa lahat. Sa fan, even sa dito po. Tapos ito naman on-off, pag gusto mo i-off mo siya lahat. Pero pag in-off niyo po siya, may sariling switch to, hindi to mamamatay sa likod. Okay. So may fan pa rin siya. Yes po. May ano pa rin siya. Yes, maganda yan kahit paano ma'am, i-on nyo lang kahit number 1, kahit ikaw lang mag-isa. Para yung circulation ng lamig maganda. Yes po. Tapos ito naman po, since naka-low siya, yung pinakamababa, 18. So pataas, painit po yan. So yan po. Then, sa susi naman po natin, check natin mamaya yung remote engine start. Pwede natin i-start yung kotse using the keyboard po. Tapos di ba pwede nga yung pag-start mo? Yes po, pwede na po. Settings ng clock po, naka 24 po siya. Settings lang po natin dito. Date and time. 7 din po. Huwag natin 24 hours. Yan. Ano po ba? 550. 550. Yan. Tapos, ngayon sir, check natin yung ano. Dito sir, may question po ba tayo? Sir, ito CVT transmission na tayo, di ba? So hindi mo na ma-feel yung katulad ng pag yes, yung nakaraan natin na nag-test drive tayo. So reverse ano natin, yan yung sa camera natin, neutral, drive, S mode po, magandang gamitin yan kung gusto niyo pong mas maganda yung mas malakas yung power, plus sa mga uphill and downhill maganda siyang gamitin. Okay din naman yan, di ba? Tumatakbo ka, di ba? Yes, habang tumatakbo tayo. Pwede mong SE. Yes, pwede po siyang i-S agad. So yan. Tamang tawag sa Sport po. Yung sport po kasi maganda yun sa mga downhill din kasi para mag-engine brake po siya. Then neutral. Sa pag-park naman po, mas maganda man kunwari, make it a habit. For example, nag-park kayo, from drive kayo ma'am, di ba? Neutral mo to handbrake. Bitaw kayo ng preno, naramdaman niyo yung may galaw ma'am, may tension, tsaka niyo siya i-park. Kasi minsan ma'am, kunwari pag naka-incline siya or downline, minsan parang hirap tanggalin, naka-engage or naglalak siya. So maganda ganun nyo muna. Neutral, handbrake, tapos bitaw po ng preno, mababa siya ng konti. Tsaka nyo siya i-park. Kahit sa, ano nyo ma'am, kahit sa Honda Jazz nyo na yung GB, pwede pa rin siya. So, check lang po natin sir. Tara po. Kasi medyo minadali ko, pero pag may question kayo, sabihan nyo lang ako. Kasi, Ano naman yata videos niya? meron po. Yes ma'am. Or basta ma'am, pag sabihan nyo lang ako pagka may question kayo. Kasi yung gasolina naman baka hindi umabot doon sa labas. Sa remote engine start sir, make sure na nakasarado lahat tapos wala kang susing na iwanan sa loob. Tapos even yung likod natin dapat nakasarado, pati itong bonnet dito sa harap nakasarado. So kailangan nyo na sir lock. Press nyo lang isang lock, tapos hold button, hintayin nyo lang sir hanggang sa mag-start. So yan, mag-start na yan, yung engine nya, pati yung sa aircon natin. Tapos yan sir,
Pag magdadrive ka na, pag hindi mo kasi siya ini-start ma'am ng yung normal na pag-start, mamamatay yan kasi pag siniff mo siya. Pag pinindot niya yung shift knob, magta-turn off siya. Katulad nito. Yan po, namatay lang siya. Pero kunwari, ginagamit po kasi yung remote engine start, for example, nasa labas to, mainit. Tapos, gusto mo na palamigin, hindi ka muna sasakay. So, ganun ang gagawin po natin. Ngayon, Ang mangyayari pala, halimbawa, remote engine start mo siya, okay na, pagdating dito, pipindutin mo. yes po, ganun pa rin po. Para lahat ng function niya na pag-drive, gumana po siya. Nakalock din naman yan, ma'am. So, ang kinagandahan din, ang safety po kasi nun, purpose niya, for example, kasi iniisip, baka i-drive lang iba. Diba? Yung purpose niya. So, unlike kasi dati natin na remote engine start, pwede kasi ma-drive talaga yun. So, pwede mismo kayo na mandar na. No, pero may certain distance naman yung namamatay. Pero ito ma'am talaga, pag pinindot mo yung shift knob, off talaga siya. Then, pag may question po kayo sir, medyo minamadali ko rin para yung dadaanan nyo